Mukhang masarap? Yes! At alam mo ba na hindi ko yan ginamitan ng oven or steamer, kaya panoorin mo ang buong video dahil madali lang po ito. So una, meron po tayo ditong Julie's Biscuits na tiramisu sandwich. So paghihiwalayin lang po natin yan. Tapos kapag ganito na yung itsura, set aside lang natin bago lutuin na natin yung ating mixture. Para sa pagluto or sa paggawa ng ating mixture, kakailanganin po natin dito ng isang sachet or 24 grams ng Coffee Series na Menu Magic Jelly Powder. After po nun, tutunawin lang natin ito sa 4 cups ng evaporated milk. Siguraduhin na nahalo natin to ng maigi para hindi lang po namumuo yung jelly powder sa ating kasirola at hindi pa rin po nakabukas yung apoy sa ating kalan. After po noon, maglalagay lang po tayo dito ng 1 cup ng condensed milk at hahaluin po ulit natin ito para ma-dissolve lang maigi yung ating condensed milk at maglagay na tayo dito ng 1 cup ng nata de coco. So dapat po na-drain na natin yon, ilagay natin dito sa mixture at pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan. Lulutuin natin yung ating mixture hanggang sa kumulo ito. Take note na dapat hindi super lakas yung apoy para hindi mabigla yung pagkaluto ng ating jelly powder para maiwasan na mamuo siya na parang yung bilog-bilog na buo. Ayan. So habang hinahalo natin to mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mo namang mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayun na nga mga kakasina, once na kumulo na yung ating mixture, pwede na natin i-off yung apoy sa ating kalan at ready na tayo sa pag-a-assemble. So dito nakakatuwa kasi sobrang bilis lang ng gawin ng ating dessert pero ang sarap-sarap talaga. So una, dito sa ating microwavable tub, gumamit po ako ng tig 500 ml. Maglagay lang muna tayo ng konting mixture. After nun, isalansan po natin ng ayos itong ating Julie's Biscuits. Bago, maglalagay po ulit tayo dito ng mixture. Kung paano ko ginawa itong umpisa, ganun lang din po yung gagawin ninyo sa iba pa nating microwavable tub. So maglagay ulit tayo ng ating Julie's Biscuit is set aside at gagawin naman po natin yung pinaka-final ng ating dessert. So dito, meron na akong pinakulo na hot water. After kumulo ng mismong water, pinatay ko na yung apoy, tapos yung init na lang yung magluluto dito sa ating dark chocolate bar. So, ang ginagawa ko dito ay double boiling method. So, kapag nag-melt na yung ating chocolate bar, maglagay lang tayo dito ng 125 grams ng ating all-purpose cream or yung pinaka-half po ng ating 250 grams na cream. So, inilagay ko lang yan dyan, tapos hinalo-halo. Kapag nakuha na natin yung ganitong klaseng consistency, pwede na po natin tong isalin dito sa ating dessert na nagawa kanina or yung sinet aside natin dito sa ating microwavable tub. So ako po, saktong-sakto yung inilagay natin dito. Tatlo yan. Kapag nailagay nyo na po yan dyan sa ibabaw, hintayin na lang natin tong mag-set at mag-firm. And then, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, o diba, parang glass skin kasi napakakinis nung pagkakagawa natin ng ating chocolate ganache. So kapag naging ganito na po yung itsura niyan, pwede nyo na yan i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na po ang ating easy dessert recipe na tiramisu choco ref cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ginagawa kong mga dessert recipe. So yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video. Pakishare ng ating video at mag-comment ka na dyan sa ating comment box section ng Hi, Ate Angel, kung isa ka sa chocolate lover.